Pinag-iisipan na ngayon ng mga otoridad kung isa sa ilalim na sa state of calamity ang Ilocos Sur. Dahil ito sa pagdami ng mga lugar na apektado ng oil spill. Nasa 8 lugar na ang apektado. Ito ang mga bayan ng Santiago, Tagudin, Santa Cruz, Santa Lucia, San Esteban, Santa Maria, Narbacan at ang lungsod ng Candon. Sinimulan na ng mga residente at opisyal ng City Environment and Natural Resources ang cleanup drive sa mga apektadong lugar. Di na may sir ko, di damo nga na tuklasan dato yung ako nga asfalto nga. Dahil sa oil spill, hindi makapaghanap buhay ang mga mangingisda sa lugar. Apektado na rin daw ang kabuhayan ng mga seaweed farmer. Tinitignan ngayon ang posibilidad na sa lumubog na barkong MV Harita Bausite nagmula ang langis. Lumubog ang naturang barko noong February 16 sa bahagi ng karagatan sa Bulinaw, Pangasinan. Base sa investigasyon, overloading ang sanhi ng paglubog ng barko. May karga itong nickel ore na maaaring natunaw raw habang nasa biyahe sila. Pag bumabiyahe na, kapag ang moisture content ng nickel ore is mataas, nagli-liquefy siya. So kung nag-liquefy yung cargo, yung weight ng cargo nila, more than double. Sako-sakong langis na ang nakolekta ng mga residente. Ayon sa Office of Civil Defense sa Region 1, nasa 60% na ng mga apektadong lugar ang nalinisan. Pero mas malaki ang pangamba ng mga residente sa epekto ng oil spill sa corals. Dumikit na kasi sa mga corals ang langis, kaya pahirapan ngayon ang paglilinis. Isa sa mga tinitingnang paraan para matanggal ang langis ang paggamit ng oil dispersant. Pero nakakasira rin daw ito sa kalikasan, kaya wala silang magawa kundi mano-manong linisin ang mga apektadong bahagi ng dagat.